Still August. August 31. Tama po ba? So, although we had already announced the theme for next month, yet still meron pa ho tayong isa pang pagkakataon to savor the blessings of the long month of August as we emphasize family. So we had a marvelous time nung nakaraang Sunday po, Sunday and Monday. And of course, we are very thankful to the Lord for giving us that family day po, nung nakaraang Monday, Sunday and Monday. And I appreciate the program that we have every Sunday. Although I have to be honest, sometimes I fail to even open or much more read ito po ang ating program. But it doesn't just have the announcements and the schedule and other information like our birthdays, but it does have this mga articles po galing po sa inyo, our families are presented dito po sa LPBC, and they have some good advice, by the way, galing po sa mga families. So I don't know if we'll still do this next month, so pwede pa rin siguro. Okay, so maybe one day your family will be featured dito po sa ating program. So para mas lalo po natin silang makilala, ito pong mga pamilya po sa ating church. And sige po, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay lumapit sa Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. So may I request everyone please to stand. Tayo pong lahat ay tumayo. At have thine own way, or just as I am. So kung ano man po mga minamahal, ang nais ng Panginoon para sa atin sa umagang ito, let's give it to the Lord. So shall we pray silently? Let's pray. Okay, thank you. You may take your seats. Okay, so I'd like to continue. Nais ko po ipagpatuloy yung ating pong titingnan about parenting. Of course, last week was about the influence of parents and grandparents, on the next generation. And so I trust that makikita po natin, yung kahalagahan ng mga magulang at maging yung mga grandparents, in training up a child in the way that he should go. So this morning, ito lang po sabihin ko sa inyo, sometime this morning, I expect to be interrupted. Okay? So, kung hindi ko matapos, okay, ito pong message na ito, huwag ko kayong mag-alala. Okay? Hindi ako ma-heart attack o stroke,
we are expecting somebody to show up. Okay? But nevertheless, we have to continue and move on. In Proverbs 22:6. Proverbs 22:6. So ito pong verse na ito, is very familiar to all Christian parents. In fact, this is probably the foundation of our parenting. In the Bible, and of course even non-believers can also use this. And it is this: train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So other than the reference, I think most of us know the exact words sa Proverbs 22 verse number 6. And sa Ephesians chapter 6 verse number 4, sinasabi po rito, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ito po ang katanungan I'd like to ask. Of course, not you, but ask the Bible and ask God patungkol po sa bagay na ito na binasa po natin about training up children in the way that they should go. It's this very unfortunate reality that why does a child depart when he grows up from the way that he was trained? So parang binaliktad ko lang po yung yung pong verse of train up a child in the way that he should go. So tinatanong po natin ngayon and of course this is not a generalization kasi hindi naman lahat. I would say mostly this verse is telling us the truth. When you train a child, he will not depart from his training. Okay? Pero there are many children who depart from the way they are trained when they are old. Okay? So, ang tanong po natin, why does that happen? So, bakit po nangyayari yan? That many children, sabihin ko po sa inyo, so children are very important in our ministry. Malaking bahagi po ng ministry natin has something to do with the children and training children. Now, many children who grew up in church, Sunday school, even attend Christian school and graduate from a Christian school. The sad reality is many of them, a lot of them, drop out from church and Christian life. Okay, so that's a reality. Nangyayari po yan. Okay, we're not going to deny na merong pong mga kabataan na practically pinanganak sa sa simbahan. And they do not miss Sunday school, and they have parents who come to church and they attend a Christian school and even graduate from it. So how come they drop out later on, even before they are old? Okay? So I might be touching a sensitive note here, pero you know what? I'm here to help you. Okay? So I'm not out here para to put you down or to make you feel guilty. All I'm saying, ginawa mo itong verse na ito, train up a child in the way that he should go. Okay? So we did that. So this happened. So why?
So at first, it seems valid, that young people, when they gain more and more freedom and independence, at first, there are things that are more important than church. It might be their, after graduation sa high school, they go to a secular college, maybe even a Christian college. So they go to college, and what happens is that this becomes the priority. And then after, pursuing a course and finishing from that, so, syempre yung work, and then what happens is that they become busy with their work, and then comes, later on yung family. So this situation is not just true sa atin po, in many churches, as we po, especially in the United States. Okay? Ang simbahan po sa Amerika, I've seen it, puro ho matatanda. I mean, I'm not saying just old people, but basically adults, mostly retired people. And even if they have, young people, iba ho yung service nila. Mas late at iba yung format. So there seems to be a gap there. Okay? Na yung kanila pong mga young people, mga teenagers, seem to be out of touch with the older generation. So sinasabi ko lang po ito sa inyo, because ano ho ba ang problema is Proverbs 22:6, not a promise. Okay? That to the point po, many of these young people who grew up in church, later, okay, simply choose not to, be involved with anything with church. So, yung mga pag dumating yung pagkakataon na pwede namang mag-church, okay, but they don't do it. Okay? When they have the choice, hindi ho nila pinipili. So it has come to that. Okay? And though some may not go all the way to an immoral lifestyle, so hindi man natin sinasabi po, that they follow through to the lowest point, like being involved in drug abuse or alcohol, or even yung talagang outright na sabihin nila na hindi na sila naniniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos. Outright denial of faith. Maybe they don't have to go that far. Pero ito pong sabihin ko po sa inyo, not doing anything bad. Sabihin natin, wala naman akong ginagawang masama. As we were saying last week, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. I still know the Lord. Okay? Makes no difference. Okay? Because if one does not do what he's supposed to do, sabi po sa James 4:16, he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Ang kasalanan po, mga minamahal, hindi lang po yung mga bagay na ginagawa natin na hindi ho ayon sa kalooban ng Diyos, kundi yung mga bagay na alam po natin na tama at mabuti at hindi ho natin ginagawa. It is a sin of omission. At sinasabi po sa atin sa James 4:16, it is a sin, not to perform that which you know to be good and to be right. So ang katanungan po natin, mga minamahal, why? Why? Why do children of Christian parents who follow Proverbs 22 verse 6
um, hindi ho nila nakikita yung resulta na ina-expect po nila. First of all, and this does not provide so much comfort for us. Yung Proverbs 22:6 is not a promise. Hindi po ito isang pangako. Kasi pag may pinangako po ang Diyos sa kanyang salita, totoo po yan. 100%. It is guaranteed. If God has a promise in His Word, then it is going to be true. But Proverbs 22:6 is a principle. Yan po ay isang prinsipyo. Now, that doesn't provide you much comfort, I realize. Okay, but we have to accept that is true. Okay, totoo po. Totoo po yung sinasabi ng Proverbs 22:6, but it is a principle. And the principle is that from which a thing proceeds in any manner whatsoever. To use a philosophy definition. Pero ibig sabihin po, most likely, it can become true. Okay? Malamang ito po ay maaring magkatotoo. When you train a child in the way that he should go, when he is old, he will not depart from it. So there are 4 things I would like to give to you today, or maybe later. Just questions, okay? Para maintindihan po natin what the principle is all about for you who are parents. So sinasabi po dito, una po sa lahat, number 1, what is the way he should go? So ano ba yung way? Train up a child in the way. What's that way? Okay, naintindihan ba natin kung ano yung way? Kasi kung wala ho yung way, this principle is applicable, even to train, terrorists, okay? Or train somebody to do bad things. Pero ang pinakamahalaga po rito, do you know that way that he should go? Secondly, what is a child? Okay? So you'll be surprised, what a child biblically, what he is about. And what does it mean to train? So alam ba natin kung ano yung ibig sabihin ng train? Hindi po ito yung sinasakyan sa sa EDSA pag rush hour. Okay? Ano ho yung ibig sabihin pag tinitrain po natin someone? And finally, what does it mean to depart? Yung umalis. Okay? What does it involve? And so we will look at that later. But for now, we have a guest. I'd like to say that I'm glad that he showed up. So, alam naman po natin ang sitwasyon ng ating daanan. At he and his family is with us this morning. Tama po ba? You're all here. Okay. He and his family is with us today. And this might be the last time na makikita natin siya. Okay? Pero iimbitahan pa rin natin siya, pag makita natin. But because he and his family are leaving for Argentina. Tama ba? Argentina. Okay? The country of Pope Francis. Okay? Na pupunta next year, So sana pag andong ka na, sabihin mo sa kanya, huwag ka nang pumunta sa sa Pilipinas. Okay? So we have with us this morning our missionary to Argentina, and he is
looking forward to leaving very, very soon. Very, very soon. As soon as they raise up yung kanila pong airfare. And so we hope that the Lord will use them today habang andito pa ho sila at maging blessing din po tayo sa kanila. So may I, and we'll continue tonight with what I'm doing. So we'll ask tonight, this morning, to come si Pastor Raymond Zakal, formerly pastor sa Negros Oriental, and now going to Argentina. So, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Sabi nga ng kasabihan, huli man daw, huli pa rin. Pasensya po. Bigla na lang nagkaroon ng construction sa C5. Hindi namin alam, hindi naman in-announce kagabi. Nanonood ako ng news kagabi, walang announcement. Biglang may binakbak na isang side. Yung huling paggaling ka ng Pasig na papasok ka na doon sa Kalayaan, yung Kalayaan Interchange, doon. Buti na lang, nandito pa kami sa Maysaw Boulevard, labas ako ng EDSA. Pasok. Ay, salamat. Thank you, Lord, nakarating kami. Ito pong ang tentative date po namin ay itong darating na 3rd or last week ng September. Aalis na po kami, At naghihintay na lang po kami ng visa. Alam niyo naman siguro ang kalagayan ng mga missionary. Talagang pahirapan yung visa. Lalo na kung ang pupuntahan yung mga restricted access nation, yung mga bawal ang gospel, talagang mahirap po makakuha ng visa. So, sa amin naman po, hindi naman ganun kahirap. Kaya lang, kung nabasa nyo sa, nakita nyo sa internet, recession po ngayon ang Argentina. Recession sila, nagsimula last 2 weeks. Actually, hindi ko gustong ikwento sa misis ko kasi sigurado mahirap ang buhay, tataas ang presyo, recession. Yung recession, mas mabigat pa yan kapag merong kudita o merong takeover sa isang bansa. Kasi apektado lahat, magsimula sa pinakamababang uri ng pamumuhay hanggang sa pinakamataas, apektado. So, ang prayer po namin is this, na mag-grant kami ng religious visa, yung ma-grant sa amin. Kasi pag na-grant po sa amin yung religious visa, 2 years po yun, lalabas na missionary visa. At kung 2 years yung missionary visa, requirements po na one way lang yung ticket. Hindi na namin kailangan bumili ng round trip, Pastor. Kasi kung round trip, nasa $3,200 po ang pamasahe. Round trip ng isang tao. Magkano yun? $18,000, $19,200 ang kailangan namin. So almost 500,000 pamasahe lang yun. Pero kung makakapunta po kami ng one way, sa kalahati na lang. Tapos kung makakakita pa ako ng yung tinatawag na transient, yung papasok ka sa isang country na hindi ka naman mag-stay doon, walang visa, papasok ka, then sasakay ka ng another airlines para makakuha ng mas murang ticket. Kasi po, ang Philippine Airlines talagang napakamahal at hindi siya nagbababa ng presyo. Pataas pa nga kung minsan ang presyo niya. Pero meron pong mas magandang way, yung Philippines to Singapore, Singapore to Turkey, Turkey to Brazil, Brazil to Argentina. Ganun po magiging biyahe namin. 30 to 36 hours po na biyahe, more than one day. Kaya lang, ang pinakamahaba naman doon yung mga stopover. Yung mga stopover ang nagpapatagal talaga, more than 3 to 4 hours inaabot.
So tapos kung mas mura yung ticket na kukunin mo, hahantayin mo talaga yung flight. So meron pang another 4 to 5 hours. So mga 10 hours na paghihintay bago ka makasakay uli ng panibagong airlines. So sama niyo po kami sa prayer na makayanan lang ng mga anak ko yung biyahe, no? At yung misis ko makayanan lang din niya. Pagdating doon, makayanan namin lahat, ano? So kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Las Piñas Baptist Church, sa matagal nyo ng pagtulong sa amin. Talaga pong lubos kaming nagpapasalamat sa inyo, sa inyong butihing pastor at sa kanyang may bahay. Maraming salamat. So sa ating pong pag-aaral ay dito po tayo sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Silipin po natin yung dalawang mga well-known verses na madalas kino-quote natin or kiniklaim natin dito sa Philippians chapter 4 na kung minsan mali yung pagkaka-quote, mali yung pagkaka-claim. Kung minsan ang dapat talaga na pag-aaral ng Biblia, yung tamang interpretation at saka yung tamang pag-apply, dapat inaalam natin kung yung isang verse, kanino sinabi, sino nagsasalita, ito ba'y pang kalahatan o pang individual, ito ba'y anong sitwasyon, anong kalagayan nung sinabi ito, at higit sa lahat, bakit nasabi yung mga verses na ito. Katulad po ng Philippians chapter 4 verse 13. No? Madalas kabisado natin ito, no? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Meron niyang isang boksingero na nag-quote nito, kinote niya itong verse na ito, at pagdating ng 8th round, kinagat ng kalaban niya yung tenga niya. And then, after po, nanalo siya, kilala niyo yun, nanalo siya. And then, pag-uwi niya sa kanyang hometown, at nalaman natin, sa hindi po nakakaalam, yung boksingero pong yun ay Baptist minister. Actually, hindi siya pastor, pero lay preacher siya. Alam niyo, nung Sunday na yon, nang pauwi na siya sa hometown niya, sinalubong siya ng isang matandang babae na 86 years old. Pagbukas niya ng pinto, sinampal siya ng matanda. Sabi niya, we no longer need you to be one of our lay preacher here. Sabi niya gano'n. Kailangan mo pa bang manakit ng tao para kumita ng pera? Yun po yung sabi sa kanya ng matanda. Bilang Kristiyano, minsan kino-quote din natin ito, I can do all things, no? Madalas yung iba pa nga, life verse nila ito, na para silang Superman o kaya Superwoman na lahat ay kaya nilang gawin. Ngayon pong umaga, tingnan natin yung background muna. Paano nagsimula yung church sa Philippi? Buksan natin sa Acts chapter 16. Lipat natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa Acts chapter 16. Tingnan natin yung background. Acts chapter 16 and verse 9. Verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. So nagkaroon po ng isang pangitain si Apostol Pablo na merong isang lalaki na humihingi ng tulong sa kanya, Paul, come, help us. So dahil sa nakita ni Apostol Pablo yung urgency nung pangitain niya, ang pagdating ng verse 10, tingnan nyo. Verse 10. And after he had seen the vision, immediately
we endeavored to go into Macedonia. Mga kapatid, si Apostol Pablo, nung makita niya yung vision, hindi na siya nag-pray. Hindi niyo makikita dito sa account na si Apostol Pablo nag-pray pa. Hindi na. Immediately, tumugon siya doon sa calling. Sumagot siya doon sa panawagan. Mga kapatid, kung minsan, meron tayong matututunan dito. Kung minsan ang Kristiyano, obvious na may pinagagawa sa kanya ang Panginoon, ipagpe-pray pa niya. Siguro, meron sa inyo, nilapitan ng inyong pastor at sinabihan, Brad, gusto ko, o sis, gusto ko sana ganito, gawin mo itong ganito, ito. And then sasabihin mo ang response mo sa iyong pastor, Pastor, siguro pag-pray ko muna. So para feeling spiritual, ipagpe-pray daw muna. Alam nyo ba kung minsan nagiging excuse yon? Sinasabi natin, pag-pray ko muna. Ay Brad, sis, pag-pray muna natin para lumabas na spiritual ka. Pero ang totoo, nadidelay yung panawagan ng Diyos. Na kung minsan, alam natin, there are things na kailangan talagang ipag-pray. And there are things na pagka nakita mo ng obvious command yan, hindi na kailangan ipag-pray. Action ang kailangan. Hello? Opo. Ganun talaga ang buhay ng Kristiyano. It's either na susunod ka o hindi sa panawagan ng Diyos. Lahat po tayo tinawag sa area ng soul winning. Hello? Lahat po tayo tinawag sa area ng paglilingkod. A Christian is saved to be served. To serve. O not to be served. To serve. Niligtas ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At isang area ng paglilingkod natin sa Panginoon ay yung pagdadala ng kaluluwa sa Kanyang paanan. Mga kapatid, isa pong malungkot na mangyayari sa judgment seat of Christ, isang malungkot na bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng isang Kristiyano ay yung pag tinanong siya ng Panginoon, ilang kaluluwa na ang nadala mo sa paanan ko? At wala kang maisagot? Nakakalungkot po yan. Kasi po ang church, ang pastor, hindi nagkulang ng paalala sa atin na tayo, bawat mananampalataya ay missionary. Hindi lang po kami na mga missionary na tinawag sa ibang lugar o yung mga pastor ang may gawa. Alam kong alam nyo yung sinasabi ko. Pero madalas, ang Kristiyano, pasok, labas. Pasok, labas. Ganyan lang ang Kristiyano. Ang pakinggan niya, magre-react siya. 1, 2, 3 months. After nun, wala na. Kailangan na naman niyang ma-revive. Tama ba yung sinasabi ko? Opo, totoo yung sinasabi ko. Realidad ito. Ngayon, dito sa pangyayari, dahil mayroong lalaki sa panawagan, doon sa pangitain ni Apostol Pablo, actually, hindi ito na-meet ni Apostle Paul. Itong lalaki sa kanyang pangitain, hindi niya ito na-meet. Instead na lalaki, yung unang tao na na-meet niya nung pumasok siya sa Philippi ay babae. Tingnan nyo sa verse 12. And from thence to Philippi. So galing sila sa Neapolis, dito sa Samothracia, pumasok sila ng Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia. Ano ibig sabihin ng chief city? Ibig sabihin yung Philippi, capital city siya ng province of Macedonia. Okay? Para maliwanag, ang capital city ng Macedonia, Philippi. Pumasok sila doon and a colony, and we were in that city abiding certain days. And on the Sabbath, we went out of the city by the riverside where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, instead po na lalaki,
Dahil lalaki yung doon, yung nakita niya sa kanyang pangitain, babae yung kanyang unang namit. And a certain woman, namely the seller of purple of that city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Nakilala niya ito na habang nagpipreach sila sa gilid ng river, na itong babae na nagtitinda ng tela, na naligtas doon sa kanyang pangangaral, hindi nabautismuhan. After nito, nung mabautismuhan, sabi ng babae, si Lydia, kung talagang natutuwa kayo na ako ay naligtas, pwede bang pumunta tayo sa bahay namin? Pagdating nila sa bahay, naligtas yung kanyang may bahay, yung kanyang asawa pala, yung lalaki, and then naligtas yung buong sambahayan. Diyan yung unang church na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Philippians. Sila yung unang church. Pangalawa, dito sa verse, di ba, nagpipreach pa si Apostle Paul, and then at that time, nakulong sila. Pagdating nung gabi, nung makulong na sila, nagkaroon ng earthquake. Verse 29. Ito, verse 27. And the keeper of the prison, awaking out of sleep and seeing the prison doors open, and drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm, for we are all here." No, magpapakamatay na yung warden, and then pinigil siya ni Apostle Paul. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Pagdating sa verse 30, and brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So nagtanong siya, anong kailangan ko para maligtas? Pagdating sa verse 31, sinagot siya ni Apostle Paul, and they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Naligtas itong Philippian jailer, and then nung maligtas yung Philippian jailer, pumunta siya sa bahay nila, at winitnessan ni Apostle Paul yung sambahayan, naligtas din. 2 churches na. Nagsimula na yung pangalawang church, house church. Ito ngayon, mga kapatid, yung sinusulatan ni Apostle Paul sa Book of Philippi. Okay? Ito na tayo ngayon sa Philippians. Ang background ng church na ito, they were the poorest of the poor. Bakit? Paano ko nasabi na they were the poorest of the poor? Kasi saan sila nagmi-meet? Wala silang church building. Saan sila nagmi-meet? Sa gilid ng river. Ito yung tinutukoy ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians chapter 8, the church at Macedonia. Sila po ito. Sila po ito. Mahihirap na tao ito. Okay? Ito ngayon, yung nakita kong mga katangian ng mga Kristiyano doon sa Philippi na pwede nating sundan. Number 1, giving to mission shows concern. Ang pagbibigay po sa mission, nagpapakita ito ng concern. Number 1, doon sa missionary muna, sa pamilya ng missionary. Pag nagbigay kayo ng inyong pera para sa mission, para sa missionary, nagpapakita kayo ng concern doon sa family niya. Pangalawa, magpapakita ka ng concern doon sa mga kaluluwa na aabutin ng missionary. Okay? Tingnan nyo sa verse 10, tingnan nyo. Sabi, "But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me." Kita nyo yung word na care? Your care of me had flourished again. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, naulit pa. "Wherein you were also careful, but ye lacked opportunity." Nagpakita po sila ng pagkikare kay Apostle Paul. Isipin nyo lang mga kapatid, there were 42 churches na naitayo ni Apostle Paul sa buong buhay niya. 42 churches. Out of 42 churches, nag-iisa po ito. Nag-iisa sila. Isipin mo nga kapatid, mga kapatid, kung lahat tayo dito, pastor, sabihin lang natin, lahat tayo dito, pastor, hindi nagsimula ka ng church, 42 churches ang nasimulan mo. Hindi isa lang yung makakaalala sa iyo.
na magpadala ng tulong? Paano nila nagawa yun? Tapos yung pinakamahirap pang church na nasimulan mo, yun pa yung madalas nakakaalala sa iyo. Yung tao, yung mga churches, yung mga tao sa loob na hindi mo inaasahan, sila pa yung nakaalala kay Apostle Paul. Ito ngayon ang rason. Bakit nasabi ni Apostol Pablo yung Philippians 4:13? Makinig kayong maigi mga kapatid. Verse 8 hanggang 12, Philippians chapter 4, verses 8 to 12, sabi dyan, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath been, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Sabi niyo gano'n, nagpadala kayo sa akin ng hindi lang isang beses. Pero gusto ko sabihin sa inyo, not that I speak in respect of one. Hindi ko ito sinasabi dahil nangangailangan ako, kaya kayo nagpadala sa akin. Sabi niya gano'n, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, I know how to abound, everywhere and in all things, I am instructed. By whom? The Lord Jesus Christ. I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things. Ito ngayon ang rason. Nung pinanggit ni Apostle Paul yung verses 8 to 12, sabi niya gano'n, naranasan ko lahat. Naranasan ko yung lahat. The two extremes of life. Yung pinakamagarbo, pinakamayabang, pinakamagandang estado ng buhay, naranasan ko. And then yung pinakamababa na uri ng pamumuhay, naranasan ko. Sabi ni Apostle Paul sa kanila, natuto akong maging kontento. Makinig kayo maigi. Anong rason ni Apostle Paul, bakit nabanggit yung verse 13? Sabi niya gano'n, gusto kong malaman nyo, suportahan nyo man ako o hindi. I can do all things through Christ, which strengthens me. Anong rason ni Apostle Paul? Bakit sinabi niya doon sa Church of Philippi? Dahil ayaw niya na lumaki ang ulo ng mga Kristiyano sa Philippi. Bakit? Dahil of all 42 churches na last-start ni Apostle Paul, sila lang ang nagsusupport sa kanya. So sabi niya gano'n, gusto ko malaman nyo na kayo lang ang nagsusupport sa amin. Pero, supportahan ko man ako o hindi, I can do all things. Ayokong yumabang kayo. Nakuha nyo? Nakuha nyo? That's why yung verse 13 ng Philippians of chapter 4, missionary verse yan, na kung wala kang koneksyon sa missionary, wala kang karapatan, i-claim yung verse 13. Na I can do all things. Why? What's the reason you can do all things? Through Christ. Are you supporting missionaries? Yes, Pastor. Then you can claim the verse. Hindi po lahat consistent. Hindi lahat honest sa pagbibigay. Sabi ko nga ganun eh. Sabi ko ganun. Nasa isang missions conference ko, nabanggit ko, maraming mga pastor, nasabi ko ito. Kapag ang church nagtitipisi sa mission giving, anong madalas ginagawa ng pastor? O anong madalas ginagawa ng church? Di ba kumukuha tayo ng pera sa general fund? As inaabono sa misyon? Tama ba?
Dishonest, hindi totoo sa kanilang mga pangako. Hindi ba faith promise yan? Pangako sang-ayon sa ating pananampalataya? Tama? O, nangangako tayo. Pag hindi natin tinupad yung pangako natin sa Diyos, ang church na di-deficit. Hindi naman pwedeng sabihin ni Pastor John, missionary, deficit kami. Pwede bang pass muna? Pwede bang next 3 months na lang namin kayo padadalhan uli? Siguro kung ang anak ng missionary, mga 13 years old na pataas, pwedeng sabihin ng tatay na missionary sa kanyang mga anak, mga anak, wala munang ipapadala si Pastor John. Tiis muna tayo ha. After 3 months, tsaka pa tayo padadalhan. Pero kung ang anak ng missionary, 12 years old ang pinakamatanda, nagay. Hindi mo yun pwedeng sabihan. Tiis lang muna, anak. Tatanungin ka ng bata, paano ibig sabihin ng tiis? Tiis lang muna. Hindi yun pwedeng sabihin eh. Bakit? Kasi po, ang logic, mga kapatid, kaming mga missionary, humahawak sa lubid nyo. Nakahawak po kami sa lubid nyo. Naghagis kayo ng lubid, ahawak kami. Umaasa kami na hindi nyo bibitawan yung lubid. Magtutulong-tulong tayo sa gawaing misyon. Mga kapatid, dito po, giving to mission shows concern. Number 2, giving to mission shows commitment. Hindi po pwede sa isang church na napuntahan namin, hindi ka pwedeng magbigay sa misyon kung hindi ka faithful sa tithing. Hindi ka pwedeng makapagbigay para sa misyon kung hindi ka muna faithful sa tithing mo. May mga ganung church po na talagang inuuna, sinisigurado nila na faithful. Kasi kung hindi yan faithful, sabi ng pastor, kung hindi yan faithful sa tithing, hindi rin yan magiging faithful sa missions. Bakit? Alin doon yung pinapangako? Yung tithing ba? O doon nga sa hindi pinangako, hindi siya faithful. Doon pa sa pinangako niya. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Totoo po yan. Madalas ganyan ang nangyayari sa mga local churches ngayon. That's why, anong gagawin ng missionary? Pag kulang na yung pag kulang na yung support niya, yung mga missionary, magdadalawang isip, magtatrabaho. Kung hindi man siya ang magtrabaho, si misis niya pagtrabahuin. Yung mga anak pagtrabahuin. So dahil sa may trabaho si misis, may trabaho yung anak, so naibibigay na yung pangangailangan nila. Ano na yung hanggang sa dumating yung time, pati si pastor mag-sideline na. Hanggang sa dumating yung time, magre-resign na siya sa pagiging pastor. Mag-stay sila dun sa lugar nila. Bakit? May trabaho sila eh. Ganyan po yung nangyayari. Naikukwento ko sa inyo ito mga kapatid dahil missionary po ako. 2 years na po kami sa deputation, natututunan ko ito. Ano yung mga bagay, ano yung mga rason na pwedeng maging rason ng isang family, missionary family, para mag-quit? Ano yung mga rason nila? Isang bagay po talaga na napakalaking porsyento na pwedeng ipag-quit noong missionary, yung pong finances. Sabi nga sa akin ni Pastor Carl, nung tumungo kami sa Negros, galing kami ng Bulacan, tumungo kami sa Negros, doon ako nagpastor, sabi niya sa akin, napakanipis ng pagitan ng faith at saka ng practicality. Yung faith at saka yung practicality. Ang lalaki, nandun sa faith. Yung practicality, nandun yung babae. Oo, totoo yan. Sabi niya gano'n, hindi pwedeng puro lang pananampalataya, pastor. Hindi susunod sa iyo ang misis mo, lalo na marami kayong anak. At hindi naman pwedeng puro lang tayo magiging practical. Wala nang, hindi na ini-exercise yung pananampalataya. Dapat din malaman, sabi nila sa akin, dapat din malaman, tungkol sa
shall live by faith. Mamubuhay tayo sa pananampalataya, hindi tayo sa pagiging praktikal. Okay? So sabi ko ganun, kaya pinagsama yung babae at lalaki para magkaroon ng harmony yung faith at saka yung practicality. Equals blessing yan. Sabi niya ganon. Mananatili kayo sa ministry. Hindi pwede na puro lang pananampalataya, umasa sa Diyos, tapos walang pagiging practicality. Yan po yung side ng babae. Lagi siyang practical. Lahat iniisip, ito ang ganito to, parang gastos, dito to, budget to, ito. Ang lalaki, pag makapagbigay ng pera sa misis niya, tama na, ayos na. Ang misis, iniintindi talaga yung, yung para kanito, binigay ko na sa'yo. Yung para kay binigay ko na sa'yo. So, minsan, nahahanapan pa natin yung misis natin. Nasaan na yung para? Naibigay ko na to. Practical kasi sila eh. Sila yung pagiging practical side ng pananampalataya. Number 2, giving to missions should show commitment. Tingnan nyo, sabi doon sa verse 15. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving. Kung sinabi ni Apostol Pablo na no church talaga. Wala talagang church na tumulong sa kanila. Isipin mo, out of 42 churches na naitayo ni Apostol Pablo, walang tumulong sa kanila maliban dito sa church at Philippi. Kaya po itong pangako ng I can do all things, hindi mo yan makikita sa ibang books ni Apostol Pablo. Yung pangalawang verse na tinutukoy ko, yung verse 19, na madalas kino-quote din natin. Diba? My God shall supply all my needs. Pag wala ka ng pera, pambayad sa utang, dahil nasa pintuan si Bombay, maniningil, wala ka ng pambayad. Lord, alam ko, ipoprovide mo yung pangangailangan namin. Uulitin ko po sa inyo, itong verse 19, missionary verse ito. Kapag wala ka ng pera at wala ka ng panggamit at i-quote mo itong verse na ito para mag-supply ang Diyos, hindi po ganon. Hindi po ganon yun. Na inaasahan mo magsusupply ang Diyos. Hindi po ganon. Bakit? Tingnan nyo itong verse 17. Nung nagpapadala na ang mga Philippians, na kahit na daw nung naahan doon sa Thessalonica, nagpadala pa rin, no? Verse 16, no? For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessities. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, nung nasa Thessalonica si Apostol Pablo, nagpadalawa sila ng makadalawang beses na ulit. And then sabi niya ngayon, sa verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Gusto niya daw, hindi dahil sa tumutulong kayo sa akin, hindi dahil sa gusto ko ng gift nyo. Hindi, ang gusto ko, magkaroon ng fruits yung inyong mga account. Ayun. Not because I desire a gift, but that fruit may abound to your account. Ano yun? Ang bawat mananampalataya po, merong account sa langit. Hello? Meron pong account sa langit ang bawat mananampalataya. Halimbawa dito sa lupa, anong pinakamalapit na ba? Bawat sir, pwede ka mo mag-dito sir sa express pa kung wala ka namang account mo. Hindi. Sa video, pwede ka mag-dito. Wala ka namang account mo. Hindi. Alam niyo
sabi niya gano'n, not because I desire a gift, but that I desire fruit that may abound to your account. Pag nagbigay ka ng para sa missionary, nalalagyan yung account mo sa langit. Pag withdraw mo ngayon, may laman. Bakit? Naglagay ka eh. Logic po yan. Sa Diyos, hindi siya pwedeng gumawa na, hindi pwedeng mandaya ang Diyos. Hindi pwedeng na kukuha siya sa ibang account, ibibigay sa iyo. Ito maraming lawan, dito ako kukuha, ibigay sa iyo. Hindi gano'n. Meron po tayong account sa langit. Bawat mananampalataya, may account sa langit. So sabi niya gano'n, giving to missions, not just shows commitment, but it shows consistency. Diba, sabi ko nga kanina, pagdating po sa pagbibigay para sa mission, dito tayo nagkakaroon ng problema eh. Kasi bakit? Bakit? Kasi yung pagbibigay sa mission, ibang tao nakikinabang, hindi tayo. Ang tithe natin, ang tayo nakikinabang yan eh. Yung tithe na binibigay natin sa Panginoon every Sunday or every monthly, tayo nakikinabang yan. Bakit? Pambayad sa kuryente. Yung iba nga sa atin, hindi uupo sa loob ng church kung walang sa tabi ng electric fan. O sino nakikinabang ng church, ng tithe natin dahil pinambabayad sa kuryente? Tayo. Tayo rin ang nakikinabang. Pero pagdating po sa mission, hindi tayo nakikinabang yan, ibang tao. Diyan nakisusukat yung tunay na pagkakristyano. Sa pagbibigay po sa mission, tandaan natin, or hindi lang sa mission, sa pagbibigay po, tandaan natin, pag nagbibigay tayo at nasa harapan na natin yung offering basket, pag nagbibigay tayo, ang tunay na sukatan ng Diyos, hindi po yung halaga ng ibinibigay natin. Ang sinusukat ng Diyos kung magkano natira. Hello? Kung magkano natira, yan ang sinusukat ng Diyos. Hindi po yung halaga. Natatandaan nyo yung widow na nag-support kay Elijah? Wala nang matitira sa kanya. Ano? Mamamatay sila. Pero yun pa rin ang ginamit. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos at that time para mag-supply sa pangangailangan ng propetang Elijah. Pero bakit yung widow na maraming nang mamatay, meron pang isang anak, huling kain na nila, yung pa nag-support, yung pa nag-supply. Bakit? Sapagkat ang tunay na sukatan ng Diyos sa pagbibigay, yung kung ang sinusukat ng Diyos, kung magkano natitira sa packet mo, hindi mo magkano yung binibigay mo. Natatandaan niyo pagdating sa New Testament, naulit ito. Mayroong babaeng balo na pumunta sa church, di ba? Nakapagbigay na lahat, yung mga pariseo nakapagbigay. Anong sabi ng Panginoon? Yung ibinigay nila, yung sobra nila. Pero yung babaeng balo ang naibigay, lahat ng kabuhayan na naibigay. So sa Diyos pala, ang sinusukat, hindi yung amount, kundi ang sinusukat, yung magkano ang natitira sa'yo. Dahil meron isang pastor na sabi, kung magkano natitira sa'yo, ganyan, kalaki ang pananampalataya mo sa Diyos. Kapag malaki ang laman, bitaka, kaysa doon sa ibibigay, kukunti pananampalataya ka. Hello, bakit? Kasi bakit ka mag-aalala? Marami ka eh. Pero pag wala na itong laman, naku, prayer ka ng pray. Pray ka ng pray. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? Lumalaki yung exercise mo sa iyong pananampalataya kapag kukunti na ang inaasahan mo. Pero pag marami, nandiyan si mama, nandiyan si papa, may sarili ka ng pamilya, pero umaasa ka pa rin sa papa mo, sa mama, hindi yan maganda, hindi yan plano ng Diyos. Maliit ang pananampalataya mo. Yung misis ko po, 7 sila. Kami, 7 din. Magsama na kami, merong time, ako honest.
Merong time talaga na umasa rin ako sa parents ko. Pero ang misis ko, nakita ko talagang nagsarili. Hindi siya umasa sa parents niya. Kung sino pa yung babae, siya pa yung ganon. Ang design talaga ng Bible, pag nag-asawa ka na, kukunin mo yung misis mo, magsasarili kayo. Ikaw ang gagawa ng desisyon. Kukunin mo yung misis mo, magsasarili kayo. Hindi pwedeng dalawa ang reyna sa kaharian. Meron ba? Hindi. Hindi pwedeng dalawa ang nanay sa bahay. Hindi. Isa lang yan. Bakit? Kasi isa lang talaga ang design na hari sa isang palasyo. Isa lang ang tatay sa loob ng bahay. Giving to mission shows consistency. Ang sabi doon sa verse 16, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. Hindi lang isa, kundi naulit pa ang pagpapadala nila. And then, ito po yung panghuli. Giving to mission shows consolation. So, sa part naman ito ng Diyos. Sa part ng Diyos, nagpapakita ito ng consolation. Verse 18. Sabi niya, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Yung pagbibigay po sa misyon, tatlong bagay yung consolation ng Panginoon. Sabi niya, no? Pag nagbibigay ka sa misyon, it's an odor of a sweet smell. Isang mabangong samyo. Pero yung tithe natin, hindi yan nabanggit na ganyan. Pero pagdating sa pagbibigay para po sa misyon, sa missionary, ang sabi, it's an odor of a sweet smell. Number 2, it's a sacrifice acceptable. Doon sa church namin, doon sa Negros, lagi kong pinapaalala, pagka offering time na, lagi kong pinapaalala sa kanila yung 4 na letter S pagdating sa pagbibigay. Number 1, SSSS, hindi SSS, Social Security System, hindi. SSSS, 4 na S. Number 1, give smilingly. Opo, give smilingly. Yung word na God loveth a cheerful. Yung word na cheerful doon, ang Greek word doon, ang translation, yung English nating hilarious. So pagka nagbibigay talaga, ganun po talaga pagka nagbibigay. Pero wag namang sobra na parang mukha ka ng buang nun. No? Kundi talagang dapat masaya ka pag nagbibigay. Okay? Pangalawa, give sincerely. Diba? As he purposed in his heart, so let him give. Pangatlo, give secretly. Sabi ng Panginoon, yung ibinibigay ng kanan, huwag nalalaman ng kaliwa. Dahil yung church namin, bata pa yung church namin, nung nagsisimula kami sa giving, may mga times, yung mga tatay o kaya yung nanay, yung pera nila, ibibigay dun sa anak. At yung anak ang magpupuha, nagbibigay. Eh alam niyo naman, mga bata yan. So, lilitaw yung amount na binibigay mo. So, hawak ng bata ngayon yung 1,000. Punta siya dun sa ano. Nakuha nyo? Huwag po sanang ganon. Kahit mga anak natin, turuan natin sila nung pagbibigay na dahil kung yung katabi mo, maliit ang amount na ibibigay, doon sa nakita niya, meron po yung effect. May effect yon. Huwag natin sabihin wala. Walang malis sa atin, pero sa iba, magkakaroon yon. That's why, prinsipyo po ng pagbibigay ay yung give secretly. And then, ang pang-apat, give sacrificially. There are Christians who give sacrificially. Wala na talaga, pero nakapagbibigay pa. Kulang na talaga, pero nakapag-prepare pa para pagdating doon sa pagbibigay na yun. Tandaan natin, yung pinakahuli, verse 19, sabi diyan, my God, but my God shall supply all your need. Kung ikaw
ay patuloy na nagsusuport sa missionary. Tandaan sana natin na ang isang local church, ang una niyang missionary, walang iba kundi ang kanyang pastor. Okay? Sana po, wag nating nakakalimutan ang ating pastor. No? Na may mga churches, kapag ka-Amerikano yung pastor, yung mga Pilipino parang umaasa na lang. Total sila ang meron Di silang magbigay. O kaya naman, dahil sa Amerikano yung pastor, dollar, bala, sige lang siya lang. No, hindi po. Meron po tayong obligasyon sa ating pastor. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 o 1 Corinthians chapter 9, thou shalt not muzzle the ox which treadeth out the corn. Huwag daw busalan, huwag daw lagyan ng harang yung bibig para hindi makakain. Kasi yung baka, pagka nag-grind ng ng mais, nag-grind siya ng paikot siya doon sa milling. Pag nag-grind siya, yung iba, ginagawa nila, nilalagyan ng busal yung bibig, tapos tinatalian para hindi yung baka kasi, pagka habang nagaganon siya, yung iba kain ng kain. So mauubos nga naman, sabi niya nun, para hindi daw maubos, lagyan ng busal. Pero ang sabi ng Biblia, thou shalt not muzzle the ox, which treadeth out the corn. Dapat po may part talaga tayo sa una nating missionary, which is yung ating pastor. Huwag sana niyong nakakalimutan. Kasi nga naman, hindi rin maganda na faithful tayo sa pagbibigay para sa misyon sa mga missionary na hindi nyo naman kilala yung iba, hindi nyo sila kilala personally, faithful kayo, pero sa inyong pastor, nagkukulang tayo. So sana po, matutunan natin yun na itinuro ni Apostol Pablo. And then, we can now claim the verse 19, my God shall supply all your need. Tandaan po natin, singular, hindi po needs. Hello? Hindi po needs. Need. At hindi po wants. Need. Pagpangangailangan na asahan natin isusuplayan ng Diyos. Asahan natin ang Diyos gagawa ng paraan para isupply ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong katapatan, sa inyong kabutihan. For all those years, Panginoon, sa Las Piñas Baptist Church. Salamat po sa katapatan din ng mga kapatid na patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Salamat sa inyo pong itinalagang pastor nila. Sa katapatan niya sa inyo, Panginoon. Lord, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Kayo po ang kumilos sa oras na ito, Panginoon ko. Ako po'y magkakaroon ng maiksing invitation habang lahat po tayo ay nakapikit at nakayuko. If God has spoken to you this morning sa area ng pagbibigay para sa misyon or in any other thing, if God has spoken to you na kailangan mong ayusin yung isang area ng iyong buhay sa umagang ito, and you need prayers, will you raise your hand, Pastor? Kinausap po ako ng Panginoon. At merong isang area ng aking buhay na kailangan ko pong ayusin. Will you please pray for me, Pastor? Yes, I will pray for you. Just raise your hand. Salamat po, ma'am. Meron pa ba? Salamat po, salamat po, salamat po. Meron pa ba? Salamat po. Meron pa ba? Bago tayo mag-pray, salamat po. Hindi po kayo naging honest sa akin. Salamat po, naging honest kayo sa ating Panginoon. Just raise your hand. Salamat, kapatid. Meron pa ba? Nakita ko yung kamay nyo. Salamat po, sir. Salamat po, ma'am. Meron pa ba? Bago tayo mag-pray. Salamat po. Pwede ko pong hilingan na lahat ng nagtaas ng kamay, will you come here at the altar and then I'll pray for you. Dito po tayo sa altar magpe-pray.
Lahat po ng nagtaas ng kamay. Lahat po ng nagtaas ng kamay. Come on. Come on, lapit tayo. Dito tayo sa altar magpipray. Continue to close your eyes, bow your heads. Yung lahat lang po ng nagtaas ng kamay, nais ko kayong ipag-pray. Dito po tayo. Come on, dito, lapit tayo dito sa altar. Dito tayo magpipray. Hilingin ko po si Pastor Jun mag-pray. Loving Father, we come to you with this heart of thankfulness because we have received the gospel freely, and because of that, Lord, we know Jesus Christ. We know God and eternal life. And Father, while it does not cost us anything to be a child of God, we pray to you, Lord, that you will use us with the ability, with the power that you have given to our hands to be able to reach out to those who have not yet heard the gospel. Thank you, Lord, for our missionary. Thank you, Lord, for reminding us of these things. And please help him, Lord, and his family, Lord, that they may, with God's speed, reach their field, O Lord, as soon as possible. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so Pastor Raymond. So, maraming salamat, Pastor Zakal and your family. Kasama mo ang lahat, mga anak mo. Ilan ba anak mo, kapatid? 4. Ayan. So, si Pastor Raymond po, of course, sa mga regular po na uma-attend sa ating church, ay matagal na po natin siyang missionary. At para sa akin po, matagal ko na rin siyang kakilala. Nung kami pa ay mga young people, sa mga camps. At isa po malaking kagalakan para sa akin na nakita ko yung biyaya ng Diyos sa kanya na tinawag siya ng Panginoon, knowing his background, na talagang biyaya po talaga ng Panginoon Diyos. And so let's be challenged po, Alam niyo po, kung tutuusin, hindi na dapat magsalita sa atin si Pastor Raymond, He didn't need to speak anything. He just need to show up, kasi alam naman natin kung ano yung kanilang mission, kung ano yung pinagpipray nila. But still, mahalaga po na challenge po tayo sa pamagitan ng kanya pong message, sa kanya pong appeal. At doon sa unang verse na binasa po niya, I can do all things through Christ, okay, which strengtheneth me. So, kung tayo po ay binigyan ng Panginoon ng strength to do something, okay, may purpose po yung kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon, at hindi naman nagkukulang yung kalakasan ng Diyos, yung resources. So, if you can do something, hindi naman natin kailangan gawin lahat ng bagay. Yung pinapagawa lang sa atin ng Panginoon, na siya po ay nagpo-provide sa atin ng kakayanan. So, tulad nga ng sabi ng isang produkto, just do it. For as we have read James 4:16 kanina po, for he that knows to do good and to do it not, to him it is sin. So kung alam po natin na kaya natin na magawa yung isang bagay at hindi ho natin ginawa, malaki po ang kasalanan po natin. As if meron po tayong ginawang bagay na hindi po gusto ng Panginoon Diyos. So kaya nga po, ito po ay hindi para sa akin, hindi rin naman para sa Kanya. This is for the sake of the gospel. Okay, it's for the gospel.
And the gospel is Jesus Christ died on the cross, He was buried, and He rose again on the third day for our sins. At ang implication po niya, mga minamahal, ang tao po ay maaari na makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ. Marami pa hong tao sa mundo hindi nakakaalam po niyan. At hindi ho tinatanggap kung alaman nila. In a very Catholic country, like Argentina. Okay? Alam natin Katolikong-Katolik yun kasi ang Papa, ay galing doon. So, yung pagpapadala po natin kay Pastor Zakal, bilang isang missionary, kung hindi ako nagkakamali, the first Filipino, if not one of the first, okay, missionary to go to that country, ay isa pong malaking challenge po. Hindi lang po para sa kanya, kundi para po sa ating lahat. At yun nga po. So gawin po natin kung ano yung mabuti. Gawin po natin kung ano yung tama. Okay? This is for the gospel. The gospel is free. The gospel is paid for by Jesus Christ, by His blood. Kaya lang yung mga tao po na ginagamit ng Diyos are flesh and blood. So, kailangan po nilang mabuhay kung saan man nila dadalhin yung good news of Jesus Christ. So, please, so lumuluhod po tayo sa harapan ng Diyos na gawin po natin kung ano yung mabuti. And sinasabi po sa inyo, this is not about yung pressure. Okay? Kung mapipilitan po kayo na magbigay ng assistance, ng tulong, ito ang sabihin ko po sa inyo, if you are going to be motivated by yung pangangailangan po ninyo o meron kayong matatanggap, ito ang sabihin ko po sa inyo, wag na lang. Okay ba yan? Kung mapipilitan kayo. Kasi it's not about you. It's not about kung ano ba yung makukuha po natin dito. But it's about something that is eternal. It's about the gospel. It's about the salvation of men na lahat po tayo tinawag ng Diyos na ganapin po natin yung bagay na yan. Next month po,